Mga kapuso, bago sa saksi, kinumpirma ng International Criminal Court na formal na dokumento mula sa ICC ang inilabas na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa. Ayon po sa tagapagsalita ng ICC, confidential at nakasil ang warrant na inilabas ng Pretrial Chamber 1 noon pang November 6, 2025. Muli pong pumasok sa Senado si De La Rosa ngayong araw matapos lumiban ng halos kalahating taon. Nakipambuno pa siya sa mga taga-NBI na sumubok humarang sa kanya. Saksi, si Ian Cruz. Sa kuha ng CCTV sa Senado, makikitang tumatakbo si Senador Ronald Bato de la Rosa. May puntong nadapa pa siya sa hagdan, papasok sa plenaryo. It's a crime. This is the worst government. Nanggagalaiti si de la Rosa. Nakipagbulo pa raw siya sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ang unang beses na pumasok sa Senado si De La Rosa mula noong Nobyembre 2025 nang mapabalitang may warrant of arrest umano laban sa kanya, ang International Criminal Court o ICC. Kinwestiyon ng iba pang senador si Senate Sergeant at Arms, retired Major General Rene Samonte dahil pinapasok ang NBI sa Senate grounds. Kasunod ng insidente, nag-resign si Samonte sa kanyang posisyon at itinalaga si retired Major General Mau Aplasca bilang acting Senate Sergeant at Arms. Si Aplasca rin ang Sergeant at Arms ng Commission on Appointments. Pareho tayo premier, sir. Bakit yung pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Duguan ang kamay ni De La Rosa. Bakit daw po nila kayo hinaharang? I don't know. Baka ayaw na ako makabuto para hindi mapalitan ang liderato ng Senado. So nagagalit. Ano pa bang ibang purpose doon? Bakit po nila hinarang? Kalaunan ay nadagdag si De La Rosa sa bilang ng bagong mayorya I, Alan Peter Schramm Cayetano, na nagluklo kay Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Sa plenaryo, kinwestiyon ng bagong majority senators ang ginawa ng mga taga-NBI. How can we allow other people to wrestle or even not to let him or preventing him to enter this august chamber? Ano ang ginagawa ng Sergeant at Arms? Bakit nila pinapayagan ito na gawin ito sa isang senador? Isang halal na senador. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library, Mr. President. May I move that the Sergeant at Arms remove these people from the vicinity of the Senate. Paliwanag ni Cayetano, welcome si Trillanes sa Senado bilang dating senador. Pero ni De La Rosa, He is part of the harassment, unless Mr. he is President. part of the harassment. So, Kasama niya. You gave me that Siya answer. ang nagawa sa Yes. NBI na harangin ako dito. So, Bakit natin hayaan siya nandito yes. siya? Yung nag-asulto sa iyo, hindi dapat pakawalan. Dapat dalin sa for inquest. No? Yung pong walang kilalaman na nandito at wala silang official business dito, may motion ang Senator Bato na paalisin sila sa Senate. ipinag-utos ni Cayetano sa Office of the Sergeant at Arms ng Senado na imbestigahan ang insidente. Nag-lockdown din sa Senado dahil may motion na kilalanin kung sino ang mga sangkot sa nangyari kay Senador Bato para maipagharap ng reklamo. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na nandito lang siya sa Metro Manila bago pumunta sa Senado. I was with the pulse of the air and the beast of the field. Davao, sir. It's with nature. Pero ngayon, All those months. ngayon sir, galing kayong Davao. Sir, tuloy na po yung pagpasok nyo? Everyday ka papasok dito, sir? Nang tanungin tungkol sa umano'y warrant of arrest sa kanya ng ICC. Saan dito lang ako? Harapin natin. Alam mo, masadyos natin yan lahat. Whatever, dapat dadaan sa proseso. Hinihingan pa namin ng pahayag ang NBI kung bakit nandun sila sa Senado. Si dating Senador Antonio Trillanes IV ang humarap sa media para ipakita ang warrant of arrest mula sa ICC. Para anya ito sa kasong crimes against humanity kung saan co-conspirator si De La Rosa at iba pang may kinalaman umano sa war on drugs si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Dati nang hinamon ni Bato si Trillanes na sumama sa pag-aresto sa kanya. Dati na siyang hinamon ni Bato na sumama sa pag-aresto sa kanya. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sabi ni Bato, kaya ako nandito dahil personally niya ako ni-request na sasamahan ko yung magpo-posa. So, nandito. Gid ni Trillanes, maaring arestuhin si De La Rosa pero hindi na isilbi ang warrant kay De La Rosa na nasa ilalim ng protective custody ngayon ng Senado. Senator Bato is under protective custody na. So But I still ask him whether he wants to go home, whether he wants to attend. That's why nga ang motion ni Senator Marcoleta napayagan siya through Zoom or any teleconferencing. Para lang may options din siya. Sabi ni Trillanes, obstruction of justice raw ang sinabi ng Senate President na poprotektahan si De La Rosa. Kasi valid warrant po ito ng ICC na transmit via the Interpol na sineserve po ng ating local authorities. At meron po tayong batas, yung Republic Act 9851 na nakalagay po doon na kapag may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal sa mga kasong crimes against humanity, genocide at iba pa, ay ang otoridad ay maaring isurrender ito doon sa international court na yon. Wala pong basihan ang protective custody kasi alam niyo po, nung ako nasa Senado, nung kinancel yung aking amnesty, ay nung walang warrant, hindi pinayagan ako arestuhin. Pero nung nag-issue po yung RTC sa Makati ng warrant of arrest, ako po ay inaresto sa loob mismo ng Senado habang may session. So today po, immorally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So we have Senate Resolution 44 na nagsasabi na kapag ka ito ay foreign warrant, kailangan dumaan pa rin to sa local court. Tapos yung local court ang mag-i-issue ng warrant of arrest and sasiguruduhin lang natin na may due process. Handa naman daw silang makipag-usap sa NBI o sa DOJ para magkaroon ng resolusyon. Kinukwestiyon naman ni De La Rosa ang hawak na arrest warrant ni Trillanes. Hindi klaro. Hindi klaro yung kanyang warrant. Wala daw case number. Meron doon is wala yung situation number lang. So malabo ito maging warrant of arrest. Kaya pinipilit niya na secret daw. Kasi gusto nila pilit nila akong dadalhin sa dahig. Surrender doon. Nakakuha ang GMA News ng kopya ng arrest warrant ng International Criminal Court para kay De La Rosa mula kay Trillanes. Nakasulat sa unang pahina nito, secret ex parte, only available to the prosecution. May date din itong November 6, 2025. Inisyo ito ng Pretrial Chamber 1. Batay sa dokumento, naniniwala ang Chamber na kailangang arestuhin si De La Rosa para masigurong haharap siya sa korte at para hindi niya maharang ang investigasyon. Nag-issue ang Chamber ng warrant of arrest dahil sa kanyang umano'y criminal responsibility bilang indirect co-perpetrator sa crime against humanity of murder kaugnay sa drug war. At kung kailangan daw para ma-execute ang arrest warrant na nooy classified bilang secret, maaari itong ipagbigay alam sa mga estado at international organizations. Hiningan pa namin ng reaksyon dito si De La Rosa. Sabi ng kampo ni Trillanes na i-transmit na ang warrant sa Philippine Center on Transnational Crime o PCTC na counterpart ng Interpol sa Pilipinas. Sinusubukan naming hingan ng pahayag ang PCTC pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Na-endorso na po sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yan po ay matapos pagtibayin sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution na nagtatakda rito. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa ikalawang pagkakataon,
inimpeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. House Resolution number 989, together with the findings, conclusion, recommendations contained in Committee Report number 261 are hereby adopted. Sobra sa kailangang 106 na kongresista ang bumoto pabor sa committee report ng House Committee on Justice, pati na sa resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban sa bise. 257 ang bumotong yes, 25 ang no at 9 ang nag-abstain. Idinaan sa roll call ang pagboto o isa-isang tinawag ang mga kongresista at inilista ang kanilang mga boto. Nakita natin lahat ang smoking guns, ang bilyon-bilyones na perang dumaan sa accounts ni Vice President Sara Duterte sa kabila ng milyones lang na dineklara sa kanyang salin. To Vice President Sara, see you in the impeachment court. This is not about 2028. This is not about political alliances. This is about whether we still believe that no one is above the law. Sara Duterte is our nation's most vocal anti-corruption figure, as she is the first one to reveal the massive flood control corruption. Yet instead of congratulating her for these achievements, you instead seek to remove her, as you believe that her presidential ambitions will interfere with the traditional political practices that our nation has grown accustomed to. I will not waste our nation's future, which is why my vote is no. My vote is no. Let me be clear. A no vote today does not diminish our duty to demand transparency, uphold accountability, and ensure that all public officials remain answerable to the Filipino people. Nagpadala naman ng manifestation kay House Secretary General Attorney Cheloy Garafil si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte para ipahayag ang kanyang no vote. Wala pang 10 minuto mula na magsimula ang sesyon ng Kamara ay lumabas na siya ng plenaryo. Gayun din sina Davao City 2nd District Representative Omar Vincent Duterte at puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List Representative Harold James Duterte. Sir, is this walking out? Huh? Yes. Sa tingin mo, saan tayo papunta? Where are you walking out? Yeah, I'm walking inside the car now. Why? Why are you leaving before the session ends? Oo. Why are you leaving before the session ends? Nakakount na. Are you expecting this to be railroaded to the Senate? That's why you immediately No left? comment na. What will be your susunod na ano po? Mga susunod na hakbang po? Mag-lunch. Sa kanyang sponsorship speech, iginiit ng chair ng komite na si Representative Jervy Luistro na kailangan magpaliwanag ni Vice President Duterte sa taong bayan. May numero ba tayo, Mr. Speaker? Distinguished colleagues, opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayanang Pilipino. Giit pa ni Luistro, ang Articles of Impeachment ay nakaangkla sa mga ebidensya. Kasama rito ang certification mula sa Philippine Statistics Authority na walang birth, death at marriage certificates ang ilang tumanggap ng confidential funds. Notices of disallowance ng Commission on Audit at transaction reports galing sa Anti-Money Laundering Council sa bilyong-bilyong pisong pumasok at lumabas sa bank accounts ng bise at kanyang asawa. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit o sigaw sa social media. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat dipensang inilabas ng kanyang kampo. Bukod sa mga alegasyong pinansyal na kailangan daw sagutin, hindi rin daw pwedeng ipagsawalang bahala ang umano'y banta nito sa Pangulo. Kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay,
sa Pangulo ng Republika tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. Matapos ma-impeach sa Kamara, formal nang inendorso ng Kamara sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Bise. Ang defense team ng Bise, sinabing handa silang depensahan ang pangalawang Pangulo sa Senado na tatayong impeachment court, bagamat may mga nakabinbin pa silang petisyon sa Korte Suprema. Nasa mga nag-aakusa raw ang obligasyong patunayan ang kanilang mga paratang nang naaayon sa konstitusyon at rules of evidence. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. At nagkaroon nga ng pagbabago sa liderato ng Senado sa sesyon kanina. Iniluklok bilang bagong Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Inihalal naman bilang Senate President pro tempore si Senator Loren Legarda. Saksi si Mav Gonzalez. Sa pagbubukas ng sesyon kanina ng Senado, may pasabog si Senator Alan Peter Cayetano. There are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change. Sinundan niya ng motion ni Senator Joel Villanueva na gawing bakante ang mga posisyon sa Senado. May I be allowed to humbly move to declare all seats vacant, Mr. President? With 13 affirmative votes, 10 negative votes, and 1 abstention, the positions in all the positions in the Senate is hereby declared vacant. Kasunod niyan ay ang botohan sa pagitan ni Senador Tito Soto at Cayetano. Roll call of members. Senator Aquino. Senator Cayetano Alan. Senator Cayetano Pia. Senator Soto. Senator Escudero. Senator Estrada. Senator Cayetano Pia. Ang resulta, 13 senador ang bumoto kay Cayetano, kasama ang 8 na nasa dating minority. Si Soto na bumoto kay Cayetano bilang tradisyon at ang kanyang dating mga kaalyado na sina Senador Loren Legarda, Mark at Camille Villar at kapatid ni Cayetano na si Pia. 9 naman ang boto ni Soto, kasama si Alan Peter Cayetano na bumoto rin sa kabilang nominado bilang tradisyon. Nag-abstain naman sina Mig Subiri at JV Ejercito. Sa pagsumpa ni Cayetano bilang bagong Senate President, nangako siyang gagampanan ng wasto ang trabaho. Sa mundo ngayon na in crisis, buong mundo na in crisis because of the US-Iran-Israel war, napakahirap minsan paniwalaan na may magandang plano. But I'm always reminded that though people may be liars, God never lies. So let me be explicit. Our job together, my job, is to serve you, dear senators, to serve this nation, to serve God above all, and to do what is right. Binagyang diin ni Cayetano na walang kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang pagpapalit ng liderato ng Senado. Before us might be the impeachment, let it make it very clear. May mga lumabas sa news and hindi ko kayo sinisisi kung sinasabi niyo sa news na ang pagpalit ng leadership ay tungkol sa impeachment, hindi po. Sa isang post, tiniyak naman ni dating Senate President Soto na nananatili ang kanyang katapatan sa saligang batas at sa mga Pilipino. Itinalaga namang Senate President pro tempore si Senador Loren Legarda. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.